Sa iba pang balita, nakapaloob sa K-12 Basic Education Curriculum ng Department of Education o DepEd ang Media and Information Literacy upang magabayan ang mga kabataan sa paggamit ng cyber world at ng social media accounts. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kamakailan lang ay usap-usapan ng netizens ang panghihiya sa social media ng isang babae sa isang lalaki nang hindi umano siya pinaupo nito sa MRT. Walang kaalam-alam ang lalaki na nagkalat na ang kanyang larawan sa internet dahil sa naturang post. Bunsod nito, marami ang nag-react laban sa babae habang umani naman ng simpatya ang lalaki. May iwasan sana ang cyberbullying kung mayroong sapat na kaalaman ang publiko sa mga dapat at hindi dapat ilagay sa social media. Isa naman sa hakbang ng kagawaran ng edukasyon upang mabigyan ng tamang gabay at impormasyon sa paggamit ng internet ang mga kabataan ang pagdadagdag ng media and information literacy sa K-12 Basic Education Curriculum. It's offered between grades 11 and 12 ito. Okay? And another one, sa yung strand natin, sa senior high school, ino-offer din natin yung Trends Network and Critical Thinking in the 21st Century. At isa sa critical content or essential content nun ay yung ng social networking or social media and ethics, etiquette, cyberbullying. Makikita rin sa online learning portal ng Department of Education ang Cyber Safe Manuals na inilunsad noong Marso. Nakapaloob dito ang mga sitwasyon at mga katanungan kung ano ang tamang paraan ng paggamit sa social media accounts. Online manuals ito for grade 5 and 6 and junior high school. These are lesson plans, modules, learning modules na ang tawag natin ay Cyber Safe Learning Manuals. Lesson plan talaga siya. I mean, this is a lesson plan na pwedeng gamitin ni teacher. Strategies, ideas nandun na. May mga binuuring Children Protection Committee sa mga paaralan na kinabibilangan ng principal, guidance counselor, mga guro at ng mga barangay official upang protektahan ang karapatan ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan ay mayroong ipinapatupad na Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act para maparusahan ang mga napapatunayang lumalabag nito. At nakabinbin rin ang House Bill 5718 o ang Anti-Cyberbullying Act of 2015 sa Kamara upang magbigay naman ng kapamigatan sa saklaw bilang isang krimen ng cyberbullying sa bansa. Makakatulong din upang makaiwas ang mga kabataan sa cyberbullying kung nagagabayan sila ng kanilang mga magulang sa paggamit ng social media accounts. Mahalagang may oras pa rin ang mga ito upang bantayan ang kanilang mga anak maging sa loob ng tahanan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Education.